So hello guys, welcome na naman agad sa ating YouTube channel. Welcome back, no? And sa video na to, pag-uusapan na naman natin kung paano mag-alaga ng sisiw. So, marami pong nag-aalaga ng sisiw, pero kadalasan kasi doon is marami po, no, yung puwet ng mga sisiw nila is nagbabasa. So, as you can see guys, no, wala lahat to puro dry yung puwet. Dry. So, pag ganyan yung puwet ng sisiw mo, it means healthy sila lahat, no? Ayan, oh. Lahat yan. Walang, hindi mabasa yung puwet, no? Wala. Dry lahat. So, ano ba ang technique nun? Para na sa ganun, ay maiwasan yung pagbasa ng puwet nila and maiwasan yung cold stress na dinadala sa katawan nila. So, kahit nakaganito lang yung area niya, no? May bulb dito, may ano dito. So, ito, goods na to, no? And ito naman is 10 chicks. Okay. So, paano ba gawin yon? Una, dapat yung routine ng sisiw, pag nagpapainom kayo ng tubig, una dyan, no? Kailangan importante na makakainom yung sisiw araw-araw ng tubig. So, sa pagbigay ng tubig sa kanila, ang iiwasan nyo doon is i-stay nyo yung tubig. Dapat, iinom lang sila ng tubig twice a day. So, depende yan sa'yo. Basta, wag mong ilalagay yung tubig dito na puno. Kumbaga, mag-i-stay ka lang ng tubig and hayaan mo lang silang iinom hanggang sa maubos. So, hindi yan healthy sa kanila. Kasi una sa lahat, ang disadvantage kasi doon, no? Ito, no? Kumbaga, may mga ipot sila, tapos yung mga ipot nila is pupunta dun sa patubigan. So, ang mangyayari kasi dun guys, once na palaging umiinom ng tubig yung sisiw mo, mahahalo yung ipot. So, every time na iinom sila ng tubig, babasa din yung ipot nila. So, pag nagpapainom ka ng tubig sa sisiw, normal lang, no? Kagaya ng pareho lang ng mga inahing manok, no? Paano nila i-handle yung sisiw nila. Ganun lang. Hindi naman mahirap yon. And pag nagpakain ka ng sisiw, syempre, pundo ka na lang ng feeds, pero dry feeds lang, wag yung wet feeding kasi kakain-kainin lang naman nila yan. Okay? So, ganun lang ang pag-alaga ng sisiw. So, this is 5 days old. So, malapit na itong mag-week old and hindi ako nagpapalit dito guys ng beddings nila ha. Wala talaga akong palit-palit dito, no? And hindi talaga sila nagkakasakit, hindi sila nagkakaroon ng coccidiosis. Bakit? Kasi hindi basa, no, yung beddings nila. Pag dry lang ang beddings nila, palaging natutuyo yung ipot nila, hindi yan magkakasakit ang sisiyo. So, as long as nagbibigay ka ng tubig sa kanila, konti lang. Kung magbigay ka sa kanila, dapat maubos lang nila yan. So, ito yung lagayan ko ng tubig. So, this is lagayan sa cat food, no? Or puppy food. So, bili kayo ng ganyan. Mas maganda yan kasi hindi basta-basta nasisira. So, sa 10 sisiw, goods na itong size na to para sa kanila. Huwag nyo na lang lakyan para sa ganon ay mas mabilis silang lumaki. Maganda kasi yung ganitong proseso kasi una sa lahat, hindi basta-basta nagkakasakit ang mga sisiw. Kumbaga, pundo lang yung init, hindi sila natitrigger, hindi sila palaging naka-ground, no? So, steady sila, mas mabilis silang lumaki, and at the same time, is maganda yung paglaki nila. So, ganyan ang pag-alaga ng sisiw. Pag maramihan, hindi masyadong kalakihan yung space. Kung nasa 50 chicks o 100 chicks, malaki yung brooder, but kailangan nyo na exact, no, yung dami ng sisiw. Kasi una sa lahat, pag once na malaki yung space ng sisiw doon sa loob ng brooder nila, which is okay lang naman, pero papayat sila. Yan. Kung sobrang sikip naman, possible yan na mamatay yung sisiw kasi sobrang init, no? And kahit 10 watts lang yung bulb mo, maiinitan pa rin yan kapag masikip yung area nila. So, ganun lang ang pag-alaga ng sisiw. So, dito naman tayo guys, pupunta naman tayo dito sa kabilang brooder. So, pakita ko muna sa inyo. So guys, andito na ako sa brooder ko, no? Kung napapansin nyo, laki ng brooder ko. Pero late lang yan. So, ang capacity lang kasi nito is mga nasa 40 chicks or 50 chicks lang, no? Yung ganito kalaki na brooder. Hindi ko pa ma-size kung anong size ng brooder ko.
Basta gagawa ko ng size na magiging capacity sa 100 chicks to 200 chicks. So ito sila. No, sobrang gutom, no? Kung napapansin niyo, deadlight na ang ginagamit ko. Ang dahilan kasi noon is hindi na dapat masyadong mainit. Kasi sobrang laki na 'yan, no? Ito gutom na gutom. So ang pinapakain ko kasi nito is Gallimax 2. Gallimax 2 pero naka-wet feeding tayo. Bakit? Kasi 3 times a day ko lang silang pinapakain every day. Pero dapat, pag gabi na, dapat busog na yan. Para na sa ganon, ay maganda yung tulog nila, no? Dapat, magpalaki ka ng sisiyo, kagaya lang sa mga native chickens. Huwag na yung papakainin mo kahit gabi, lalagyan mo pa ng patuka. Hindi na healthy sa kanila yon, no? Kasi, pag tungtong kasi ng 3 to 4 months old, doon kasi rapid yung paglaki nila. Kumbaga, doon sila biglang lalaki, no? Kung mga sisiyo kasi diyan, okay lang na hindi kasing kabigatan kasi ganun talaga ang heritage chicken. Natural lang din sa kanila 'yon. Unlike doon sa mga broilers, dapat pakainin palagi kasi meat type kasi 'yon, no? Ito, egg type kasi to, egg type then meat type. Kumbaga, huli yung pagiging meat type nila, no? Pagtungtong ng 4 months, ang mangyayari kasi doon is lalaki sila agad, no? Makikita mo na yung result after 4 months to 3 months to 4 months. Pero yung unang lalaki talaga dito is mga lalaki, tatangkad sila pero papayat, no? And after that, pagtungtong ng 5 months, tsaka na yan lalaki, parang magkakamuscle na yan, no? So syempre, nagkakamuscle din pag 3 months, but mas tatangkad sila, no? So focus sila sa tangkad. Ganun ang mga Rhode Island. So ito, Rhode Island to at saka pabo. Pareho lang silang age. Pero ito yung pabo is mas mabilis lumaki. So by the way, itong pabo natin is 3 weeks old. 2 weeks old na to, incoming 3 weeks old na din to, no? Incoming 1 month old na din yung mga pabo natin. And then hindi pa sila nakakain ngayon, no? And kung napapansin nyo, kung bakit lead yung ginagamit ko is ito, rounding, no? Hindi sila malamigan. So walang lamig na papasok dito. Ito din, hindi basta-basta ang lamig papasok dito. So safe, no? Hindi din sila nagkakaroon ng coccidiosis dahil ang dahilan is naka-risal tayo, which is magdadry agad yung ipot, hindi magbabasa. And then same process pa rin, no? Ako, wet feeding kasi ako, kaya hindi na ako masyadong nagbibigay ng tubig sa kanila. Yung binibigay ko na lang, feeds, no? Yung vitamins, every week lang yon. And then pag nagbibigay ako ng tubig sa kanila, once a day lang, minsan hindi na ako nagbibigay ng tubig. Pero pag nagbigay ako ng tubig, probiotics na yung nilalagay ko. Hindi na yung vitamins, hindi na yung Vitamin Pro or Progen Z. Kasi mahal, no? Gastos na. So pag mag-alaga ka ng heritage chicken, dapat ang kailangan mo is probiotics. Importante yung probiotics para na sa ganun yung mga kinain nila is safe na ma-digest doon sa butsi nila. Kasi importante ang probiotics para mag-work yung mga good bacteria para mag-work yung mga good bacteria doon sa butsi nila. And then pag mag-work yon, syempre maayos ma-digest yung mga kinakain nila. Kahit nakakakain niya ng risal, mas mabilis tutunaw yung mga kinakain nila, no? So this is 26 Rhode Island Red and 5 na pabo, no? 5 pabo or turkey. So napapansin nyo lahat, healthy, napaka-healthy nilang lahat, no? Walang sakit, no? Hindi sila nagkakaroon ng mga signs of illnesses katulad ng coccidiosis, nag-iipot ng pula. Ang kadahilanan kasi noon is naiiwasan nila yung basa na paligid. Katulad ng mga ipot, no, na nagbabasa or surroundings no na nagbabasa, still on dry, no. Wala talaga, walang dumi. Merong mga dumi. Actually, hindi pa ako nag-change ng risal. Pero still, no, napaka-healthy nila. Walang signs of coccidiosis kasi common kasi sa mga sakit ng mga ganito is coccidiosis. Okay? So, I hope na intindihan niyo yung mga pinagsasabi ko. Kasi, yun nga, no? Okay. So, sirado muna natin to. So, ito naman. So, ito,
This is 1 month and 1 week old. Incoming 2 weeks old, no? Sobrang lalaki na. And kung napapansin nyo, sobrang healthy ng sisiw natin, no? Walang sakit, walang signs of illnesses. Wala ding mga ipot na pula, no? Doon sa playground nila, no? Doon sa tangkal nila, no? Wala, lahat, walang pula. Puro dry yung ano nila. Ano bang dahilan doon? Bakit hindi sila nagkakaroon ng wet na ipot, no? Una sa lahat, hindi, yan nga ang sinasabi ko, hindi ako masyadong nagbibigay ng tubig sa kanila. Ang ginagawa ko lang is wet feeding. Wet feeding lang, 3 beses sa isang araw, dapat busog yan palagi. And then, nagbibigay din minsan ako ng tubig sa kanila, pero 1 beses lang sa isang araw. So, sobrang laki nila, sobrang mga, ano nila, sobrang liliksik. So, mga ganitong sisiyo, no, hindi basta-basta nagkakaskit kahit walang bakuna. Kaya, pag nag-alaga kayo ng sisiyo, dapat, kailangan nyo munang matuto, no? Sa pag-alaga ng sisiyo. Dapat, pag nag-start kayo farming, mag-start talaga kayo sa sisiyo. Kasi doon kayo matututo, no? Unlike doon sa ready to breed, na wala pa kayong alam, then ang mangyayari doon, pag nagkakasakit bigla, is matitrigger kayo, magkakaproblema kayo. And after that, magsusurrender na kayo. Kasi mga sa lahat, wala pa kayong alam doon, then nag-risk kayo ng pera, then hindi nyo pinag-aralan yung mga pag-alaga. So, syempre, both din naman, panabong and mga heritage chicken, same lang din sila ng resistensya, mga sensitive, no, na manok. So, ganun talaga, no, ang pag-aalaga ng heritage chicken. Yan. So, magpapakain muna tayo sa kanila. So, by the way, ito pala yung isang, mainain, no? Ngayon, meron siyang siyam na sisiyo. So, gutom na ito kasi hindi ko pa napakain. So, papainumin ko muna ng tubig ito and pagkatapos dito, papakainin ko muna yung sisiyo. So, by the way guys, kung napapansin nyo, ito yung probiotics ko, no? Yan, tagal ko na yan. No? So, ito, 2 months ko na ginagamit and still, hindi pa rin nauubos, no? Kaya, recommend ko talaga, pag nag-aalaga kayo ng heritage chicken, no? Kailangan nyo talaga, mayroon kayong probiotics. So, ang probiotics kasi, every morning ko yan pinapainom sa manok o pinahalo sa pagkain nila, ng patukan nila. Para na sa ganon, kahit kung makakain sila ng kahit ano, well, mapuprotektahan agad yung butsi nila. So, ang probiotics kasi, or ang trabaho ng probiotics, is tumutulong siya para sa ganon ay matunaw agad, no, yung mga kinakain ng ating mga heritage chicken. Unlike dun kasi sa native chicken na sanay sila dun sa gubat, no, sanay sila na kumakaykay ng mga kahit ano-ano, kinakain nila kahit ano-ano. Pero malinis kasi una sa lahat, malaki yung space, no, nasa ano lang siya, paligid ang mga native chicken. Unlike dito sa ating heritage chicken, lalo na sa mga sisiyo, is nasa brooder lang sila. So, napaka-importante po na meron kang probiotics. Yan ang pinaka-importante sa lahat. So, dito na lang tayo guys, and hanggang sa muli, no? Kung meron pa kayong katanungan, just comment lang kasi gagawa pa ako ng next video papatungkol dito. And yeah, kung paano mag-start sa mga pag-aalaga ng manok, no? And ano yung mga magagandang alternatives, yan ang gagawin ko by the next video. So maraming salamat po, hanggang sa muli. Peace. Please subscribe guys. Thank you so much.